Hey, what's up guys? Good morning. I'm back again dito sa aking channel. So this time may ginagawa tayong fabrication ng swing door. Ayan, bali magkakabit tayo dito ng doorknob. Ayan, ito po yung ating ikakabit sa ating ginagawang screen door. Swing door rather. Yung klase ng doorknob natin gagamitin is lever type. Ayan, Sherlock po yung brand. So bago tayo mag-proceed dyan, flex ko muna sa inyo or wanna give you the details itong ating ginawang swing door. This is made of 1/3 by 3, and then yung nilagay natin na pa-horizontal, naglagay tayo dito sa gitna dahil nga po 1/3 by 3. Kung maglalagay tayo ng holing dito sa kanyang knob, possible kasi na ayan, lumagpas yung ating holing. So necessary po siyang lagyan ng crossbar, in which nakakatulong po yan para hindi po siya ugly tignan once maglagay na tayo ng doorknob, dahil kadalasan pong materials na ginagamit dito is 1/3 by 4. So dito nag-customize tayo ng materials, ayan, as well as dun sa taas na bahagi is 1/3 by 4 din, as well as dito sa bottom part 1/3 by 4. Pali yung 1/3 by 3 lang is yung mga naka vertical or nakatayo. So pakita ko sa inyo yung diskarte natin. At the same time, may nilalagay kasi ako ng kahoy. Ayan. So explain ko sa inyo yung purpose nito. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa aking channel, please do subscribe and then palike and share na rin ito ating video, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future upload natin kagaya nito. So tara guys, pakita ko sa inyo yung diskarte natin kung paano natin ito kakabitan ng lever type na doorknob. So ito yung ating gagamiting knob. Sherlock po yung brand. Ayan, bali nabili natin ito sa City Hardware sa halagang 720. Bali ito yung cheapest na lever type doorknob na ating nakita doon sa City Hardware. So dito na muna tayo guys. Explain ko muna sa inyo yung pagkakabit or paggawa ng holing. Ayan, so kung napapansin nyo po, medyo naka-arc po yung holing dyan sa ibabaw at the same time dito sa my bottom part. So this is it. Ayan, kung napapansin nyo po guys, naka-arc po yan. Bali yan po yung ating sinusunod. Ayan, dahil pag mag-holing tayo, then yung hole natin is just enough for this one. Chances are ayan, di siya mapa-flatten talaga. Kung napapansin nyo po, may konting space dyan, whereas kung buo po yung pag-holing nyo, kumbaga sinunod nyo po yung sinunod nyo po yung shape nito. Ayan, so try natin ipasok. Ayan, so kung napapansin nyo po, flat na flat po yan guys. Wala pong awang or anything na pwede nyo pong masilip. Kumbaga nakadikit po yan. So yung question na lang, paano nyo po yan i-screw dahil sobrang laki po ng butas nyo. So yung diskarte natin sa nakita nyo po yung kahoy. Ayan, this one, bali dito na tayo mag-i-screw. At the same time, this one will help strengthen our frame, dahil nga po once magta-tie tayo dito, chances are nagko-curve po yan. So with the help of this one, itong kahoy, maiiwasan niya po yung pag-curve. At the same time, this part right here, nakatulong na rin po ito na once mag-tight po kayo or hihigpitan nyo na po yung doorknob, hindi po siya magkakaroon ng reaction in which pangit po siyang tingnan once naka-curve. So without further ado guys, pakita ko sa inyo yung ating diskarte. Ayan guys, so since nabutasan na natin itong kahoy na ipapasok natin dito sa loob ng ating frame, ayan, hindi po necessary na malinis, pero as much as possible, kung kaya nyo pong butasan ng mas maganda, mas mabuti po, dahil nga po yung ginamit natin dito is just a flat screw, dahil wala tayong holing bit na kasing ganito yung sukat. So pasok na natin ito sa taas na bahagi, but before that, maglagay tayo dito ng harang nang sa gayon hindi po siya pupunta sa ibaba.
Ayan, pasok natin dito guys. Yung measurement o yung sukat nito is just enough. Ayan, enough lang po yan. So, ayan. So, necessary nating itulak. Hanap tayo ng pwedeng so mahirap mag-isa guys. Wala tayong videographer. So, hindi pwede to. Wait lang. Magkalisod-lisod na tayo dito guys. This one I think. Ayan. Nahulog na yung kahoy. So ano, ayan na guys. Nakapasok na po yung kahoy. So yan na po yung magiging posisyon ng ating kahoy. Wait lang. Then saka natin ipasok itong this one. Ano nga bang tawag sa part na ito? So ganyan yan guys. Wait lang. So ayan na guys, nalagay na natin itong ating parang pivot. I don't know exactly. Tatanong ko pa kung anong exact term nito. So, i-screw na natin ito guys. So ayan na po, na-screw na po natin itong parting ito ng ating lever type na doorknob. Ayan, may cover pa siya dahil nga po stainless daw ito. So i-remove lang natin yan. So kung napapansin nyo po, almost flatten talaga yung this one sa kanyang frame. So next na gagawin natin dyan, then silipin na rin natin yung loob na bahagi nito. Ayan, may kahoy. So once magta-tight tayo dyan, maiwasan po natin na mag-curve po yung part na ito. So ayan guys, nakabit na natin yung doorknob latch nga pala yung tawag nito. It's L-E-T-C-H latch. And then saka natin ikakabit yung this is the outer part or the outer knob. Pasok lang natin dito guys. Wait. Ayan, na-shoot na natin. Then saka natin isusunod yung inner part or inner knob. Ayan, saka natin kakabit itong mga tornilyo. Dito muna tayo sa mas accessible. Wait.
dito sa loob na bahagi. Wait lang guys, medyo nahirapan tayo dito. So ayan na guys, we're done sa pagkabit po ng ating lever type na doorknob. Test natin itong ating susi. Then lock natin. Ayan, nakalock na yan. So see, nakalock, unlock, very smooth, swabing swabe. Ayan. So yung inclusion nga pala nitong doorknob is may instruction po siya. So it's really up to you kung ano po yung susundin nyo po yun na butas. Bali yung ating sinunod is yung sentro ng ating hole is 238. Then pwede rin kayong magbutas ng 234. But yung kadalasan ko pong sentro or yung butas na from here and then dito sa sentro is 238 rather. Yan po yung aking kadalasan na measurement or ginagawa. So that's it guys, bali yung ilalagay natin dito in the future dahil nga po ikakabit natin ito sa aming room. So glass po yung ating ilalagay and then maglagay na tayo ng smoke film nang sa gayon hindi tayo kita sa loob. So we try to customize or recycle rather kung ano po yung available dito sa ating munting shop. Ayan, sobrang dami natin ng ritaso and then naghahanap tayo kung saan natin pwede itapon. Meron po dyan, may glass. So that's it for now. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please do subscribe at huwag niyo pong kalimutang i-like and share. So this is Ben Fonsworks. See you again next time. Bye bye for now.